Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence. Talagang pinupush ng maraming Pilipino na suportahan si Pulong Duterte para umuo na tatakbo o di kaya i-aim ang magiging House Speaker sa 20th Congress mga kabibig. Nako, paano yan? Sabi ng ilan, kung mananalo si Pulong, baka si Pulong ang mag-i-endorse na para ma-impeach si BBM. Nako, parang ganun na nga. Kaya ngayon si Marcos ay parang pa-epal na, puro pabibo na ang ginagawa, na gusto na niya makipag-reconcile sa mga Duterte. Hindi niyo ba na-gets ang pattern? After si VP Sara nagpa-interview, na sinabihan niya ang kanyang kapatid na tumakbo kang House Speaker sa Kongreso. Kayang-kaya mo manalo. Then tapos sinabi ni VP Sara na ang impeachment, that will be bloodbath. Gusto ko ng bloodbath na impeachment na trial. Naku, nagpa-interview si BBM ni Katumyeng. At sinabi niya, ayaw niya ng gulo. Bakit ramdam mo ba, Marcos, na talagang gulo ang impeachment trial at talagang gulo kung magiging House Speaker si Pulong Duterte? Nakikita mo na ba kung ano ang mangyayari sa'yo? Nako, mga kabibig. Kaya ngayon, yung ibang mga kongresista ay gulong-gulo kung in case si Pulong Duterte ay gustong maging House Speaker, kailangan nilang pag-isipang mabuti kung suportahan ba nila or hindi. I'm sure si Martin Romualdez tatakbo pa yung speaker. Si Toby Tiangco, I'm sure takbo yan. Si Polong, baka ma-push natin tatakbong House Speaker. Sa tatlo, sino ang may karapatan na magiging House Speaker? For me, dapat si Polong. Bakit? Ito isipin nyo. Kung hindi ma-impeach si BP Sara, mga kabibing, sure na yan sa 2028. So mag-isip-isip talaga ang mga kongresista kung aalyansa ba sila kay Duterte o i-snub nila si Duterte. Kasi pag once aalyansa sila sa Duterte, sure ball sila ng 2028 election. Bakit? Kasi hindi sila pwedeng tawag ito man, manalo si BP Sara, dalhin yung pangalan nila. Diba? So, ang mga kongresista ngayon parang nakikita nila ba nga, ako, grabe ang impact ni VP Sara. Tingnan mo nga si Abante. Hindi nga nanalo. Tingnan mo nga yung ibang mga kandidato na itinaas ni VP Sara, nanalo. Tingnan mo si Camille Villar, si Amy Marcos, last two senatorial candidates, nanalo. So grabe ang Duterte power. Kaya mga kongresista ngayon, parang nag-isip-isip sila ba kung there's a possibility kung gustuhin ni Pulong na maging House Speaker, posibleng mangyari. Yan na sinabi ni BP Sara. Mananalo ka. O, hindi ka pa believe ni BP Sara. O ito kabibig ha, may nakita akong video na marami daw posibleng magiging House Speaker. Ala, sino-sino ba yan sila? Oy? So ito kabibig, ito yung napanood ko. Panuorin natin at bigyan natin na. Upo temporarily si Congressman Sandro Marcos, posible ba na sa June 2, umupo temporarily si Congressman Sandro Marcos as House Speaker kapalit ni Romualdez? Bakit? Basahin nyo yung headline story, isa sa mga headline story ng The Manila Times. 4 lawmakers emerging as possible House Speaker. Dito, ikinikwento ng Manila Times, according to their sources, na may posibilidad na sa June 2, si Representative Sandro Marcos, 1st District of Ilocos Norte, will sit as the House Speaker. Ooh. Senior Deputy Speaker siya ngayon, di ba? Oh. Ayan, basahin niyo yung report na yan. At ayon sa report na to, 4 ang contenders for speakership. Si Romualdez, si Benitez, si Marcos Barba, at si Toby Tiangco. Oh. Itong si Congressman, Bacolod Congressman
Alfredo Abelardo Benitez, ito daw yung gusto ni First Lady Liza Araneta Marcos according Oh, may manok si Liza Marcos na naman kabibig. Ito talaga si Liza, no? Kung saang lupalop, talagang dapat may manok siya na bibida. Nako, anong mangyari? to reports na maging speaker para magbigay ng kaayusan sa House of Representatives. Kasi nai-involve ngayong House of Representatives sa kontrobersiya, lalong-lalo na sa 2025 national budget at Correct. of course, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung tinanong naman si Vice President, sabi niya, kinoconsider daw niya na patakbuhin si Congressman Pulong Yan. for the speakership race. Sabi niya, pag matalo si Pulong, pwede siyang maging minority floor leader. Yun ang sinasabi ni Vice President. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. This is a report of the Manila Times. Hindi ko gawa-gawa ito and I am not giving any controversial statement here. Basahin nyo, what I'm saying is that I am relaying what is in the report. So, ito naman yung take ko dito, no? By the way, sa report na yan, nakalagay 293,191 ang gross monthly salary ng bawat isang representante. Malaki pala, no? Malaki din. Malaki. 293,191. Malaki. Gross every month. Sabi yan ni Reginald Velasco, yung Secretary General ngayon ng House. Ayan, nandyan niyo sa report. Okay. So, yung tingin ng mga observers dito sa nangyayaring ito, dapat yung House of Representatives mahawakan ng tao ni Pangulong Marcos kasi hindi na sila sigurado sa Senado. Natalo ang alyansa sa elections, very, very clear. Bakit? 5 lang ang nakapasok sa kanila, 7 sa oposisyon. Sasabihin na naman ng mga loyalist na yung dalawa, si Pangilinan at saka si Bam Aquino, hindi oposisyon. Oposisyon yung mga yan. Oposisyon yung... Yung mga loyalista kasi, masyadong inangkin lahat. Yung mga loyalista kasi, masyadong feeling. Parang alam nila. O, tingnan yung nangyari. Nilibing ang alyansa sa Mindanao at Cebu at sa Visayas. Yung mga yan. And they were not part of the alyansa campaign. Of course. Kaya kung panalo ang pag-uusapan, 7 ang nanalo labas sa alyansa, 5 lang yung alyansa. So, kailangan ang mangyari dyan sa House, magkaroon talaga sila ng consensus sa majority. Kasi Correct. baka makapasok ang minority dyan. Eh kung magseryoso si Pulong, Nako. tapos makakuha siya ng boto sa mga independent at oposisyon, tapos mag-solid sila, tapos 3 yung tumakbo sa kabila sa majority party, may chance, di ba? May chance. May chance. Kaya dapat ingatan nila ito. Huwag nilang, alam niyo nangyayari kasi ngayon, inilalabas na yung baho ng House. Hindi ko alam kung ano sasabihin ng mga loyalista nito. Wala akong pakialam, pero sa totoo lang, this report, ito, 4 lawmakers emerging as possible House Speaker, is very revealing, and it gives us an overview of why Marcos is not in control of this government. Sayang ang bayo. So yun kabibig. Parang feel ko talaga nahihirapan si BBM na i-control ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ito ang sabi ng isang netizen. Anong karapatan ni Liza mamili kung sino ang gusto niya? Si Benitez ang gusto niya kasi kaya niyang diktahan. Sana tumakbo si Pulong as speaker, sigurado panalo siya dahil ang lakas ng mga Duterte sa mga tao, preparation na rin nila sa 2028 Congress. Diba?
may malaking chance si Congressman Pulong? Of course, mga kapatid, meron talaga. May mga kongresista dyan na tahimik lang, pero mga oposisyon na yan. Wala nang ibang magaling dyan. Di naman kagalingan ba sa Marcos? Parang si Tambaluslos pa din ang speaker sa 20th Congress. Ay, hindi yan. Hindi. Kaabang-abang to kung maka-admin ako, need talaga nilang i-reform yan. Pero hindi Kaya okay na yung structure nila para mga engot pa din ang nakaupo. Hindi masyadong problema sa 2028. Tiniis na lang natin yung 3 years. Yung iba sabi nga, isin natin yung 3 years ni BBM. Huwag na nating i-impeach. Pero kung makaupo si Pulong, posibleng ma-impeach kasi may nakabinbin na impeachment case na isinumitin ng Duterte Youth Party List. So paano yan mga kapipi? Diba? So, manalangin si BBM na sana hindi baka hindi gusto ni Pulong maging House Speaker pero delikado, baka planado na ito ng Bifisara nga patakbuhin si Pulong na House Speaker sa Congress. Kung ano mangyari, good luck BBM. Yun lang po mga bibigyan ng ating latest level for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.